Magandang hapon sa ating po mga guests, sa ating mga media friends na nandito po ngayon para sa ating soft launch, ang ating mga press con para sa Trastasyon 2026. Ako po yung mga kasama, Rizzo Mendoza, pala po sa Radyo Veritas. At ako naman po si Brother Ote, mula po sa Quiapo Church. Okay, bago tayo magsimula mga kaibigan natin sa media, syempre acknowledge po natin ang ating mga media friends na nandito po at ipapakilala natin ating mga panelists dito po sa ating press con ngayong umaga. Syempre, pinasasalamatan po natin ang ating mga kasama mula sa ABS-CBN, ABS-CBN TV, ABS-CBN Online, DZMM Teleradio, GMA Integrated News, GMA News Online, Philippine Star, RMN DZXL, Remate Online, IBC TV 13, Abante, Manila Standard, The Manila Times, DWAR Radio, Philippine News Agency, DATV News, Malaya, Philippine Daily Inquirer. At nandito rin po ating mga friends mula sa Hanap Publication, DWW 774, DWW 774 Online at Press 1 PH. Kasama natin dito mali ang Manila Bulletin, Business Mirror, Remate, The Daily Tribune. Nandito rin ang ating mga friends mula sa Vera Files Online News, Agence France Press at TV5, Inquirer, DCWB, PTV4, PRTV News, Philippine 4, Coast Guard. Manila Public Information Office, the Manila Police District, and the European Press Photo Agency. Maraming salamat sa ating mga media friends na nandito po at welcome sa ating press conference. At ating pong makakasama ngayon at ipakikilala maya-maya po at ating pong nagsisimulan ng ating press conference. Sa pamagitan po ng ating opening prayer and opening message mula po kay Reverend Margon Ryan Batiraya at President Tingman ng Quiapo Church. Ngayon naman po ay painggan po natin ang mensahe ng ating hermanong mayor sa taong ito sa pekapistahan ng Nazareno 2026. Ang kanyang mensahe para sa ating mga devotees, ating mga bisita na bibisita po sa lungsod ng Maynila. Tawagin po natin ang Mayor ng Maynila, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Good afternoon sa ating pong mga samahan sa media na narito at makakatulong ng simbahan na maimpormahan ng maayos ang ating mamamayan. I would like to also recognize Reverend Father Jade Lipuanan, Reverend Father Jonathan Moica, Reverend Father Robert Arellano, and the Manila Police District, to the city government officials who've been working hand in hand in the past days with the leadership of the church, ang ating Quiapo Church. Kami po ang inyong pamahalang lungsod. Kami po kung ano yung aming naitutulong sa maliit naming kaparanan bilang pamahalaan, lokal na pamahalaan ay siya ulit namin ibibigay sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa 2026. Kaya po kami na parito upang patuloy na maiparamdam sa ating mga kapatid sa buong Pilipinas. As we all know already na marami talagang tumatapo sa Quiapo sa araw ng kapistahan, hindi lang ang mga taga-Maynila, hindi lang taga-Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga deboto talaga na maraming karanasan, personal experience sa pagiging deboto sa Jesus Nazareno dito sa simbahan. So muli, ito ay mga paunang paalala na nabanggit kanina. Kung may pagbabago, katulad din na nabanggit, ay meron pa tayong susunod na press conference. Ang
few days before that. But for now, as presented, yun po ang mga planong susundin, gagawin ng pamahalaan, gagawin ng simbahan, at iniikayat ng mamamayan at deboto ay sundin. Muli po, maraming salamat at magandang araw. Maraming salamat sa ating pong Mayor Naga Manila, si City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagos. Okay, ngayon naman po ating bubuksan para sa ating mga kaibigan ng mga media na nandito. Pwede na po tayong magtanong kung meron kayong mga gustong linawin o mga questions. So per media, per reporter, isang question po muna bago yung tanong. Pagbigyan natin yung mga lahat na gusto magtanong. Yeah, one question, state nyo na po your name and your media entity. Kung taga-saan po kayo and your question. Any question po from media? Andun po yung ating microphone, pwede lumapit doon sa kabilang side. Kung sino po ang gusto magtanong, nandito po si Father Jonathan, si Father Robert, Father Jay Licuanan, at nandito pa rin po ang ating mahal na mayor dito po sa unahan sa ating mga panelists. Sino po ang unang matapag na magtatanong ng question na yan? ABS-CBN. Wala na magtatanong dahil maliwanag. So, maliwanag. Your name and Kasi maliwanag ng pa-explain ko sa atin na Sir Alex at Father Robert. Good afternoon, ladies and gents. Jesse po from ABS-CBN. Siguro since wala po dito or siguro kayo, di ba? Si Kuya General Abar sa MP. Paano lang po yung sa deployment ng police natin or paano din ba Mayor? At the same time, siguro sa part naman ng church, though maaari pang sabihin, pero I'm expecting na it could be same number or mas mataas pa last year. Parang last year, 8 million po. No? So possible ito ma-surpass yung number. Thank you po. Well, una, General Abad and the men and women uniformed personnel of Manila Police District were part of the planning and interaction and engagement with the leadership of the church. So they know already, and most of the MPD naman kung Manila Police District, praktisado naman na tumulong at alalayan at gabayan yung ating mga deboto tutungo sa araw na listahan at mga ilang araw bago magandang listahan. Second, yung definitely may magagaling na mga police din na what you call augmentation. Magagaling mari sa rehiyon o sa ibang dako ng Metro Manila. But yan, I will leave it to the regional director of the PNP and the leadership of the PNP. Third, meron din tayong mga iba't ibang uniform personnel na galing sa national government na tutulong din naman sa ating medical, logistics, and so on and so on. And do we expect more? Well, alam nyo, kung nasa Reno, marami surprises lang. So we always expect it's growing, continue to grow, and it may surpass, may and it may not surpass, but the volume that millions of devotees definitely will be highly expected by your city government and the church. Additional, okay, may question pa ba? Jemmy. Bago ko makalimutan na kanina kasi na napansin ninyo, no? Although talagang ang drone ngayon mabilis na nabibili or accessible, no? Yun nga, ipinakikis ko yun na hanggat maaari, hayaan na natin PNP now. The challenge is
paano kami magkakaroon o kami sa media ng aerial shot. Meron naman ho din ng lungsod ng Manila. I'm going to direct today, Director Angeles, for you to access our command center in MDRRMO, Manila City. So that you will have aerial view, live feed, and pictures, aerial pictures of the event. Para naman hindi na kayo, baka kasi hingan kayo ng desk ng ganong shot. So at least you will have a copy of those shots that needed. And in fact, I will direct Director Arnel Angeles later after this, is pwede kayong tumusok sa amin. So to the network, radio, television, pwede yung tusukan yung sistema namin at papayagan namin kayo. That goes to the network and radio. Okay, maraming salamat, Mayor. At any questions? May mga pahabol pa po tayo. Mamaya din natin pipili. Yun yung Manibagas ng DCWD. So, expected po sa araw ng translasyon, magpapatay po ng signal sa cellphone. Ano po ang mensahe ninyo? Lalo po sa mga negosyante. Siyempre, hindi po mapipiling kung ano po yung facility na maapektuhan at kaya po kailangan ng technology. Paalala po sa lahat, mula sa ospital, sa iba po may mga mahalagang aktibidad sa napunakala po. Salamat. Well, we don't want to send those type of action plan going to be done by our security force. But based on our experience, year on year, may nangyayari minsan nawawala na signal. So, one, bring extra charger so that yung inyong mga telepono, kung hinahanap kayo ng inyong mga pamilya, at least you will have a chance to call or text them, update them kung nasaan kayo sa Maynila at the time. Maybe kasama kayo sa translasyon or maybe nasa gate lang kayo. But yes, just be aware of your situation and inform your loved ones kayo ay nandito sa staff. Okay, thank you, Jeremy. Next question. Meron po bang katanungan ko from other media? Okay, go ahead. Ay, sandali. Yung po in-acknowledge natin. Next ka, sir, in-acknowledge natin yung isang. Raise your hands mula then we will acknowledge Your next, next po ikaw, sir. Sir, sige, go ahead. Clarification. Ian, lapit ka lang sa microphone, sir. Doctor na po, Ian lang po, start na po. Ian, financial naman po. Clarification lang po kasi sabi kanina, bawal yung pahalik. Is it prohibited po or discouraged? Bawal ba yung pahalik? Bawal daw po yung pahalik. O di bukas pa rin po ang ating pahalik, pero kagaya ng sinabi po namin, kailangan po tayong mag-ingat. So, kailangan natin gumamit ng mga hand sanitizer, kailangan maglinis ng ating mga kamay, at kung sakaling tayo may mga nararamdaman na, ay huwag na tayong tumuloy sa mga activity area dahil ito ay mapanganib. Pero hindi po natin pinuputol yung taunang pahalik sa Quirino Grandstand. Tuloy-tuloy pa rin po ito, kaya lang ang ating panawagan, iba yung pag-ingat. Okay, may listahan na po tayo ng mga magtatanong. At sa mga gusto pa magtanong, magpalista na kayo. Okay, sunod natin mula sa GMA7, si Christian Baget. Si Eric. Sorry. Earlier sir, may reminder na kung may flu symptoms, huwag na muna sumama. Can you expound on that, sir? Tapos, yun dun, hindi ba sir talaga siya going sa mga may mag-mask na lang mag-alcohol? Will you encourage also pala wearing mask doon sa iba, sir?
yung sinabi natin, kung may mga sintomas ng nararamdaman, ang sinasabi natin, it is discouraged for the reason na baka makaawa. Pero ang tunay na kakaalam niyan, yung may taong nararamdaman. Di ba? Alam mo ang iyong body system. Kung alam mo na ito ay mapanganib na para sa iyo, definitely you have to take in consideration the common good of all. So meron din naman tayong mga stations, meron tayong mga Red Cross, mga volunteers from different medical team. Pwede po muna kayong pagpakonsulta para magkaroon kayo ng mga expert advices, no? But definitely, kahit na nag-iingat pa nga rin nga, kahit nagkakaroon tayo ng face mask, paano kapag ikaw ay pumasok na sa isang masikip, no? Mainit. Paano kung nag-aggravate ang sitwasyon mo? So, we are not, hindi na natin na-consider yung common good ng lahat. Kaya ang panawagan namin, kung sakali, no? Na may kayong nararamdaman na ganito, meron tayo sa mga paligid natin ng mga units or areas, medical team, pwede kayong magpakonsol, at sa sarili na rin ng mga devoto. Kung alam nyo ito ay magiging mapanganib para sa kabutihan ng lahat, pwede na lang po tayong mag-monitor through our social media networks. Okay, thank you so much. At ito about technical naman ang question ni Christian Bayat ng GMZ. Magandang hapon po. Para po kay Mayor at saka kay Kuya Alex po. Kay Mayor po, for clarification lang po tungkol dun sa out na mga aerial shot, pwede po ba yun yung nakababad kami? On to out kasi naka-online lang kami ng we have available cameras all over the city. And the command center is located in City Hall. You can send your technical people that goes to EBS, GMA, EB5, all network para naman na meron kayong magandang visual on the said areas. So generally, based on my experience, well covered yung linya. Well covered yung linya niya. So, kung meron mga blind corner, very minimal. But generally, you'll see the entire screen at medyo mataas naman yung shot. Kung magdo-drone kami, we will coordinate with the PNP and we'll give you and send you also a copy of that drone because the city of Manila has its own drone also. Ginagamit namin. Pero just a matter of following the same rule, we, as much as we can, we refrain from using our own drone. I would rather have the PNP's drone to be utilized para less confusion on that particular day. But then again, kapag-coordinate naman magagamit. Saka, pwede kayo, if there is one good thing about this we are talking right now, is pagkayari ko nito, sabihan ko na si Arnel para sa mga request ng lahat ng station. Kay Kuya Alex po, magkakaroon po ba tayo ng limit na para sa ID Talent at sa RPAS? Kagaya po yung ating nakasanayan, maglalabas po ang media po ng simbahan ipas ng mga ID. Kaya po pakiusap natin dyan, sana ay maaga ninyong masugitin yung mga pangalan ko ng mga technical personnel na inyong isasama. Actually, kung nagtatakaw kayo, bakit namin pinaaga to, para ho mas mapaaga rin naman natin magawa ang mga dapat nating ayusin, para ho kung may mga makita tayong problema sa proseso ay magawa pa natin ng solusyon ng mga Thank you po. Thank you, Mayor. Okay. May connection din kuya dun sa IDs for coverage sa translasyon. Mamaya, after the press con, pwede kayo lumapit. Isa-isa lang po, huwag yung pagkagulaman po yung ating staff. Nandiyan po sa may pintuan. So, nandiyan po yung video form, pwede din form. Pwede nyo i-fill up. I-xerox nyo muna po sa inyong opisina.
Isang kopya po bawat isang network. Then, kung ilan po i-accredit na media na ililista nyo, isibigay nyo lang po sa staff natin dyan sa Radyo Veritas at dyan po sa may pintuan. So, pwede pa kayo mag-pila po dyan. Yes, sir. May pahabol po ako. Kay Alex, kailan po yung pwede yung mag-set up? Ilinaw sa camera po. Okay po. Yung sa Luneta, once na matapos yung regular na New Year event mo, pinapayagan ng Director Romero para makapagsayo. Siguro mag-usap na lang tayo sa proseso. Yun yung sa Plaza Miranda, matapos po yung ating replica blessing, ay pwede na mo kayo magsimula ng siya. Thank you so much, Christian. Ito na naman sa RNL, si Jairus. Father Robert Alex po. So expected po ba natin ngayon na hindi naabot din ng madaling araw yung mga translation po kasi may mga upgrade na salas kahit mga bandera na po. Tsaka dahil na rin po sa keep sa pagsasal ng mga dewan. Alam niyo po, taon-taon na tatanungan yung oras kung magiging maiksi na po ba, kung magiging maayos. Ito po yung pangunahing layunin nating lahat. Kaya nga rin po tayo nagkakaroon ng mga media briefing para tulungan po kami sa information dissemination. Ayan po yung target natin. Sa lalong madaling panahon, maibalik ang Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Pero minsan, kahit anong paghahanda natin, hindi natin makontrol because of the external factors. Kagaya ng mga taong pupunta, mga deboto na bagaman tayo ay taong-taong nananawagan na huwag sumampa, patuloy pa rin sumasampa, ito yung nagiging palakid sa pagtagal. Ito yung mga bagay na hindi na natin nakokontrol kapag tayo ay nandun na mismo sa araw ng translasyon. Kaya nga, malaki ang inyong maitutulong ang ating mga media partners upang sabihin sa mga deboto na ang tunay na pagsasagawa ng ating debosyon ay hindi makikita sa pagsampa, kung hindi sa pagpapaubaya na ang iaangat natin ay sa Jesus Nazareno at hindi ang ating sarili o mga katawan. Bakit lagi namin sinasabi? Kasi taon-taon, hindi naman lahat ng tao umaatin ng translasyon. Yung iba, maraming matatanda, mga bata, may sakit, gustong makita ang pagdaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Paano kung puro tao ang umiilalim at tumataob na sa Nazareno? Hindi nakikita ng mga matanda at may sakit ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung ang bawat isa ay magtutulungan ang susunod sa mga alituntunin ng simbahan, makakasiguro po tayo magiging mas mabilis. Dahil ito po ang pangunahing layunin ng bawat isa sa atin. Hindi lang mabilis, kung hindi maging ligtas sa bawat isa.